Hi guys! Welcome back to my vlog. Pag-usapan natin ngayon kung kailan ang pinakamaaga na check-up kung buntis ka na. Madami sa inyo ang atat talaga kapag delayed na and meron ng faint line sa PT, diba? So, pwede na bang magpa-check up, ganyan-ganyan. And then, pupunta kayo sa ospital and ayan, sabi nila, wala and wala pang nakikita, baka masyado pang maaga, ganyan. And then, madedepress na naman kayo, diba? Yung depression nyo na yun, pwedeng maka-affect din sa hormones nyo kahit buntis na kayo and then, baka ma-failed na naman kayo sa implantation, diba? So, stress talaga tayo para maiwasan nga yung mga failed implantation na yan kasi ang stress talaga ang pinaka number one na nakaka-apekto sa immune system natin na makapagpababa sa immune system natin. And then number one din na cause ng pagka-miscarriage natin, di ba? So, yun. So, kailan ba ang pwedeng pupunta na sa ospital para magpa-check up? Okay, so depende rin kasi yan sa alam nyo yun, accuracy ng mga machines at ng mga laboratory test din ng mga machine na gamit nila sa laboratorio ng each hospital, okay? Kasi dito sa abroad, of course, mas maganda talaga yung mga medical equipments dito. So, syempre, mas maaga. Pwedeng pupunta na mas maaga. And dyan sa Pinas, medyo sad to say, of course, I love my country pa rin kahit dito naman na ako sa abroad. And sad to say talaga na napag-iwanan na tayo ng mga karatig bansa natin. Lalong-lalo sa mga medical equipment. Alam nyo naman, di ba? Kasi yung mga nurses and professional, mga doctors, mababa nga rin talaga yung mga sahod natin dyan sa Pinas, diba? Kaya lahat na ng mga medical professionals pumupunta na sa ibang bansa para magtrabaho, diba? So, yun, hindi na masyado kasing maganda yung mga pangalan nun, mga medical equipment natin dyan. So, ayan. Dito kasi sa amin, kapag 1 day delay ka na, pwede kang magpa-serum test. So, yun, accurate na yun. At malalaman mo na kung pregnant ka through blood test lang muna. And then, after 10 days kang delayed, so, bale, 5 weeks na yung pinagbubuntis mo. Kasi ang pag-count niyan, kung ilang weeks na si baby, simula dun sa LMP mo, yung last menstrual period mo. Yung first day ng last menstrual period mo, doon ang umpisa ng counting kung ilang weeks or ilang buwan na si baby. So, after 1 day kang delayed, pwede nang magpa-serum test at yun, itetest nila yung beta HCG natin. So, kung more than 600 na yan, so pwede na kasi mataas na yung beta HCG mo. So, medyo confirm ka na talaga na buntis ka. And then, ako kasi syempre, sa hospital, anytime naman pwede akong magpa-blood test lang sa kasama ko and then send ko sa laboratorio. 1 day delayed ako and, hindi. 2 days before ng expected period ko, positive na ako sa PT. But, nag-wait muna ako ng 1 day delayed para ako nagpa-blood test. And then, nagpa-blood test ako mga 1,020 na yung beta HCG ko. So, yun, confirm na talaga na buntis ako. Pero sa ultrasound, sa transvaginal ultrasound, hindi pa muna. Ang nire-recommend nila sa amin sa ospital, syempre, hindi nila gagawin yung test sa'yo kung hindi ka pa talaga, i-assure ka na hindi masasayang yung pera mo, di ba? Minsan kasi dyan sa Pinas, go, check, but wala, ganyan. So, dapat i-orient ka muna ng doctor bago sila mag-request ng ultrasound, di ba? So, halimbawa, yung sabi ng doctor namin dito, ilang days ka na bang delayed? 1 day. Oo, wag muna natin gawin kasi wala pang masyadong makikita dyan. So, balik ka na lang after 10 days delayed, mga ganyan. So, after 10 days delayed, makikita na yun sa ultrasound na meron kang sac. Ang maganda rito, guys, kapag early na initial check-up tayo, after 10 days na tayong delayed, na pwede na tayong magpa-check up, masusure natin na hindi ectopic yung pinagbubuntis natin. Masusure natin na yung sac, yung, alam mo yun, yung
magbabalot na sa baby ay nasa mattress natin. So, kung nasa mattress na natin, very good. So, yun na normal yung pagbubuntis mo. And then, dapat may yolk na rin yun. Meron na ring laman. Madami palang nagsisend sa inyo sa akin ng mga ultrasound nila na yes, positive sila ng PT, ganyan. And then, nagpo-ultrasound sila, yolk lang. Ay, sac lang yung andun, walang yolk, yung mga ganun. So, yun yung tinatawag na nilang blighted ovum, yung walang laman. So, sac lang, walang yolk o kaya walang lamang baby. So, minsan, minumonitor pa rin nila. Baka masyadong napaaga lang muna. And then, yun. So, follow your doctors na lang kung sabing babalik kayo. Correlate clinically. So, kung kailan kang babalik para ma-sure yan, babalik talaga kayo guys para meron kayong confirmation na hindi blighted ovum yung pinagbubuntis nyo o kaya naman hindi ectopic. Kapag 10 days delayed na, pwede na makikita kung saan yung position ng sac. At least, masusure mo na nasa mattress. So, yun talaga kami ang protocol din namin sa hospital. At least, meron kang initial check-up nga as early as that. 10 days delayed ka. 5 weeks or 5 weeks 3 days ka ng buntis. At least, masusure mo na hindi ka ectopic. Okay? So, at least, mapalagay yung isip mo na okay yung position yung nabuo, nasa mattress mo, di ba? Kasi pag ectopic, mas maigi din na ma-detect yan ng early, ng mas maaga. Kasi syempre, para hindi mag-ruptured yung kung saan man yung nabuo na baby. Halimbawa, kung sa fallopian tube, kasi karamihan talaga ang ectopic sa fallopian tube. Meron din naman sa labas din ng mattress o kaya dun sa nexa yung pagitan ng fallopian tube at mattress, ganyan. So, pag tatagal kasi yan, syempre, madedevelop nga yung mabuo. So, magra-ruptured yan, puputok yan. So, at least, pag naagapan yan, pwedeng operahan o kaya i-roll out lang. So, at least, magagamit mo pa yung fallopian tube mo in the future kung gusto mo pang magbuntis, diba? Kasi hindi pa naman ruptured. So, at least, mas okay, mas hindi puputulin or ano, ganyan. So, mas okay pa rin yung initial and early check-up para at least nga maagapan kung meron mga problema, kung ectopic nga yan, ganyan. And then, hindi ka rin makakaranas ng mga complication, halimbawa, mga infection, ganyan. Kasi, syempre, kung ectopic yan at mag-ruptured, mag-aantay ka ng mga ilang linggo or araw, nag-ruptured na yan, magkakalat na yan ng infection o maapektuhan lahat ng mga gynae parts mo, mga ovaries, fallopian tube at mga mattress mo, magkakalat ng infection yan. So, mas mahirapan ka naman magbuntis sa susunod, 'di ba? So, yun lang, and huwag masyado ding atat, ganyan, kasi para hindi tayo ma-depress. And I suggest na lang, halimbawa, dyan sa Pinas kasi medyo low-tech, ang pangit naman talaga ng na low-tech, pero aminin talaga natin, totoo naman talaga yan. Medyo low-tech na talaga yung mga medical equipments natin. At least 2 weeks kang delayed, sure na yun, na meron makikita dyan. So, at least 2 weeks kang delayed, go for check-up na para ma-confirm mo kung saan nakaposition yung pinagbubuntis mo, para at least kung sakaling ectopic man yan, maagapan din ng maaga. And at least, meron ka ring assurance at mapalagay yung isip mo na yes, andito na, maganda naman, nasa mattress na, ganyan, and meron na ring yolk, yung mga ganon. So, at least, mas mapalagay din yung isip mo. And, yun lang. Thank you so much for watching at sana may natutunan kayo sa video na to. And, kung hindi pa kayo nakaka-follow sa Facebook page natin, eto siya, Ready to Preggy Tips para mabuntis. Meron kaming mga products, lahat ng mga products na nababanggit ko sa videos ko. Meron na po kaming available niyan, and simula sa castor oil, vitamins, and yung mga hot packs natin, OPK, ovulation predictor kit, and pregnancy test. Para one-stop shop na lang tayo. So, ang mawala na lang ata sa amin ay yung ginger tea tsaka turmeric. Kasi yung ginger tea naman, I recommend yung fresh na luya, okay? Mas okay pa rin yung fresh na luya. And turmeric, or cinnamon, kasi ang
ang turmeric and cinnamon is napakaganda rin na maglinis at anti-inflammation sa mattress natin. So, titignan natin kung meron tayong magiging supplier ng maganda at organic na turmeric. Why not? Diba? So, yun. Thank you so much for watching. At pag hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel ko, please subscribe, click the bell button, and click all para ma-update kayo every time na meron akong bagong uploads. Bye-bye and God bless!